Mapagpalang araw po, Commander JH. Gusto ko po sanang i-share ang karanasan ng aking lolo. Ikinuwento niya po ito sa akin bago siya mamatay, taon ng 2005. Nangyari po ito, 1960 pa. Napakatagal na panahon na po. Ito po ay ibang klaseng kwento dahil sila po yung mga aswang na kumakain na ng tao at may ginagamit sila na matinding ritual. Sisimulan ko na po ang kwento, Commander. Isang araw, habang si Lolo ay nagtatabas sa tubo, inabot na siya ng hapon dahil bilin sa kanya ng kanyang amo, kailangan matapos niya yung tinatabas niya. Kailangan na daw kasi itong idispatcha at meron na itong buyer. Yung tubuhan na ito ay hindi naman kalakihan, kaya kung sino-sino na lang ang pwedeng kumuhang buyer doon sa tubuhan na yun. Inabot si Lolo hanggang hapon. Malaki pa yung tatabasin niya upang matapos ito. Nung sumapit na yung dilim, napansin ni Lolo sa gawing daanan ay merong maingay. Dalawang matanda ito. At hindi lang yun, merong naririnig si Lolo na kumakaskas sa lupa. Yung tunog ng kaskas na ito, Commander, ay tinatawag na kareta. Ang ibig sabihin pala nito, meron silang sakay na kalabaw. Nauuhaw na si Lolo nung oras na ito dahil nga pang maghapon lang kasya yung dala niyang tubig. Ayaw niya namang umahon dahil gusto niyang tapusin yung kanyang ginagawa at alam din ni Lolo na nung oras na ito ay papalitaw na yung buwan. Iniisip kasi ni Lolo na kapag maganda ang sikat ng buwan, maliwanag at makikita niya yung ginagawa niya. Nang dahil doon, talagang tatapusin na ni Lolo yung pinagagawa sa kanya. Pinuntahan ni Lolo yung maingay at umaasa siya na makakahingi siya ng tubig dito. Nung malapit na si Lolo sa dalawang matandang lalaki, kitang-kita niya na yung mga tinabas niyang tubo ay isinasakay sa kareta. Ang ibig sabihin, ninanakaw nila, Commander. Sa hindi kalayuan ay may napansin si Lolo. Merong taong naglalakad papunta sa dalawang matanda. Kitang-kita rin ni Lolo kung ano ang ginawa nila sa taong yun. Nung malapit na yung taong yun, yung isang matanda ay humarap sa direksyon ng taong papunta sa kanila. Yung kanang kamay daw nito ay itinutok doon sa tao na yun. Tapos nun, naglakad lang daw ng dire-diretso yung lalaking tinutukan ng kamay niya at tila ba wala itong nakikita. Nang dahil dito ay napaisip si Lolo. Mukhang totoo ang sabi-sabi ng mga matatanda sa kanila na merong gumagalang aswang sa kanila. Ang malupit pa rito, ninanakaw yung mga pananim nila. Hindi alam ni Lolo kung saan ba nila gagamitin yung mga ninanakaw nila. Basta, yon ang bali-balita. Ninanakaw daw ng mga tao na yun o ng aswang yung mga pananim. Matapos ito isakay sa kareta, madali silang umalis. Ang ginawa naman noon ni Lolo, sinundan niya yung dalawang matanda. Animoy hindi siya nito napapansin kahit sumakay na si Lolo sa kanilang kareta. Yung dalawang matanda kasi na ito, naroroon sa unahan. Nakasakay sila mismo sa kalabaw habang si Lolo ay natatabingan ng mga tinabas niyang tubo. Hindi nagtagal, nadako sila Lolo sa parting kagubatan. Iniisip na noon ni Lolo na baka dito nakatira yung dalawang matandang magnanakaw. At hindi nga siya nagkamali. Nung maramdaman niyang unti-unti nang humihinto yung kalabaw, madaling nagtago si Lolo sa isang punong mataba. Pinagmamasdan ni Lolo
yung pagbababa nila ng mga ninakaw nila na tubo. Hindi naman nila ito ipinapasok sa bahay, naroroon lang ito sa labas. Habang nagmamasid si Lolo, napapansin niya parang merong unti-unting dumarating sa bahay ng dalawang matanda hanggang sa umabot na sila ng 5 doon sa bahay. Unti-unting lumakad si Lolo. Sinisilip niya yung loob ng bahay kung ano bang meron dito. Nakita ni Lolo na sila ay mga nakaupo sa harapan ng mahabang lamesa. Habang sila ay nag-uusap, napapansin din ni Lolo yung mga kamay nila ay dalas ng pagdampot nito sa lamesa ng pagkain. Pero amoy na amoy ni Lolo yung napakalansang dugo at nabubulok na laman. Hindi nagtagal, mukhang may nakapansin kay Lolo. Pagtingin nito, agad na ibinaling ni Lolo yung ulo niya upang hindi siya makita. Pero ramdam ni Lolo na nakita siya ng isa sa mga matanda. Kaya ang ginawa ni Lolo, madali siyang tumakbo papalabas ng kagubatan. Nararamdaman ni Lolo na merong humahabol sa kanya. Kaya ang sabi niya sa kanyang isipan, anuman ang mangyari, hindi niya bibitawan yung hawak niyang panabas dahil ito lang ang tanging magagamit niya upang ipanglaban sa mga ito. Nung oras na ito ay hindi pa pala alam ni Lolo na aswang pala yung mga yun. Hindi kasi gaanong nakita ni Lolo kung ano ba yung kinakain nila, pero amoy na amoy niya yung amoy na napakalansa, tapos yung amoy na nabubulok na laman. Nung makalabas na si Lolo doon sa kagubatan, binabaybay naman ngayon ni Lolo yung mahabang taniman ng mga palay at sa dulo nun, naroroon na yung tinatabas ni Lolo na mga tubo. Nung oras na ito ay talagang kasikatan na ng buwan. Napapansin ni Lolo habang siya ay mabilis na tumatakbo. Merong sumusunod sa kanya. At hindi lang yun, meron ding sumusunod sa kanya na nagmumula sa itaas. Rinig na rinig ni Lolo yung malakas nitong pag-angil. Nagsasalita din ito. Ang sabi nun, pag inabutan ka namin, ikaw ay gagawin naming pagkain ngayon. Ang ibig sabihin nun, Commander, ay alam na ni Lolo na totoong aswang yung mga nakita niya sa kubo. Madaling nagtatakbo si Lolo, talagang hindi siya nagpapaabot sa mga ito hanggang sa napagod na si Lolo at nung siya ay madapa, nandoon na siya mismo sa tubuhan na kanyang tinatabasan. Hindi naman na nun makagapang si Lolo nang dahil na rin sa pagod. Kitang-kita niya na mula sa itaas merong bumaba rito na napakalaking ibon. Ibon ang pagkakatingin ni Lolo nung una. Pero nung bumaba na ito at unti-unting naglakad papalapit sa kanya, dito niya namukaan yung isa sa mga tao na kumakain sa loob ng kubo. Yun namang nasa ibaba na humahabol kay Lolo, lumapit din ito sa kanya. Kitang-kita ni Lolo yung mga itsura nila nang dahil nga sa nasisinagan sila ng buwan. Ang sabi sa kanila ni Lolo, "Anong kailangan nyo? Bakit nyo ho ako hinahabol? Ninakaw nyo na nga ho yung tinatabas kong tubo. Magagalit ho sa akin yung may-ari niyan. Bakit hahabulin nyo pa ako?" Wika ni Lolo. Sagot naman ng isa sa mga matanda, "Hindi ka sana namin hahabulin. Kaya lang, nakita mo ang mga ginagawa namin. Hindi ito pwedeng kumalat sa baryo dahil siguradong susunugin nila ang aming tirahan. Pasensya ka na, bata. Kailangan ka naming tapusin
At hindi lang yon, kailangan din naming matikman ang sariwa mong dugo. Takot na takot si Lolo nung mga oras na ito. Wala na siyang maisip nung oras na yun. Yung isang matandang babae naman ay nagsalita. Ang wika nito kay Lolo, "Kung hindi ka na sana sumunod, sana pinabayaan mo na lang kami at mabubuhay ka pa ng maayos. Oo, alam namin na ikaw ay nakikita mo kami kanina pa. Pinababayaan ka lang namin. Kaya lang ang mali mo, iho. Bakit mo kami sinundan?" Pasensya na po kayo. Gusto ko lang po kasing malaman kung sino po yung nagnanakaw ng tubo. Mapapagalitan ho kasi ako ng may-ari nito. Hindi ko naman po alam na mga aswang ho pala kayo. Patawarin niyo po ako, Lolo. Lola, nangangako po ako sa inyo na hindi po kakalat dito sa baryo namin yung ganitong kwento at yung ninakaw niyo ho na mga tubo. Ako na pong bahala magpaliwanag noon sa amo ko. Pakiusap po, wag niyo po akong papatayin. Mahirap magtiwala sa isang taong nakaramdam ng takot. Nang dahil sa takot ka, yan ang magtutulak sa'yo na ipagkalat ang kwento na ito. Sandali lang. Meron pang paraan para itong taong ito ay manahimik. Naiisip mo ba yun, Lucio? Oo nga naman. Meron pang isang paraan, bata. Gawin mo na. Ang ginawa ng isang matanda kay Lolo, hinawakan nito yung kanyang ulo. Tapos sa gilid ng tenga ni Lolo, meron itong sinasambit. Alam na alam nun na kailangan niyang iparinig kay Lolo yung mga sinasambit niyang salita na hindi naiintindihan ni Lolo. Matapos nun, tila ba nawalan na ng wisyo si Lolo. Hindi na alam ni Lolo yung mga nangyari ng sumunod. Basta nagising na lang si Lolo. Umaga na at naroroon na sila sa kanilang bahay. Ang sabi ng magulang ni Lolo, "Anak, ano bang nangyari sa iyo?" Bakit hunay? "Anong nangyari sa iyo, anak? Bakit parang hindi ka man lang yata naligo kagabi?" Nay, paano ho ako nakauwi? "Ay nako, hindi mo alam na nakauwi ka. Lasing ka ba?" Hindi naman hunay. Ang maalala ko po, naroroon ako sa tubuhan. Tapos, Wala na akong maalala, Nay. Hindi ko nga alam, Nay, kung paano ako nakauwi. Yung tinatabasan mong tubo, galit na galit yung may-ari. Nawala daw yung kalahati ng tubo. Oh, paanong nawala? Hindi ko ho maintindihan, Nay. Ay nako, mukhang pagbabayarin pa tayo. Ang sabi, ninakaw mo raw yung mga tubo. Hindi, Nay, Hindi. Bakit ko naman nanakawin yung Nay? Kilala niyo ako, Nay. Hindi ko magagawa yung mga bagay na ito. Hindi nagtagal, Commander. Merong dumating na lalaki sa bahay ng lolo ko. Galit na galit ito habang may hawak na isang mahabang itak. Nagsisisigaw ito sa labas at pinangangalandakan niya yung pangalan ng aking lolo na magnanakaw daw ito. Commander, ikaw na po ang bahalang magbigay sa pangalan kay lolo. Ayaw ko po kasi siyang pangalanan at bawal. Okay, sige po, papangalanan po natin yung lolo niya na Nakaryo. Balik po tayo sa kwento. Sigaw daw ng sigaw yung lalaki sa labas. Pinagsisigawan nito na si Nakaryo daw ay ninakaw yung mga tubo niya.
Ang sabi kasi nun, Nakaryo! Lumabas ka nga dyan, magnanakaw ka! Labas dyan! Pag hindi ka lumabas dito, sisirain ko tong pintuan mo! lumabas daw si Lolo at nabungaran niya yung kanyang amo. Boss, bakit ho? Anong bakit ho? Asan yung mga tinabas mo? Saan napunta? Ho? Anong ho? Sumagot ka ng maayos sa akin, Nakaryo. Saan napunta yung mga tubo? Boss, iniwan ko lang ho dun kagabi eh. Tapos, hindi ko na ho alam yung nangyari. Anong kalokohan yan, Nakaryo? Anong hindi mo alam? Imposible yan, halika. Ipakukulong kita, Nakaryo. Boss, sandali ho. Magpapaliwanag ho ako. Hindi. Anong paliwanag pa gagawin mo? Bali-balita na may mga ninanakaw doon, ikaw pala yung magnanakaw. Boss, hindi ko ho magagawa yun. Hintayin niyo po ako magpaliwanag. Lumapit yung nanay ni Lolo at nagwika ito doon sa tao na yun. Pasensya na po, hindi po yata tamang sabihin ninyo na yung anak kong si Nakaryo ang nagnakaw ng inyong mga tubo. Tamang siya po ang inutusan ninyo, pero hindi yan magagawa ng anak ko. Sandali lang, Aling Dilaida. Bakit ka ba nakikialam? Kami ng anak mo ang may problema dito, hindi ikaw. Halika. Binitbit daw ng lalaki na ito yung lolo ko, tapos idinala sa kinauukulan. Ang sabi doon sa pinuntahan nila, Sandali lang, Nakaryo. Totoo ba na ikaw ang nagnakaw ng mga tubo? Hindi ko ho magagawa yun. Saka, kung nanakawin ko ho yun, paano naman ako? E di sana nagtago na ho ako. Kaya lang ho, hindi ko ho talaga alam yung nangyari. Ni hindi ko nga ho alam kung paano ako nakauwi eh. Nakaryo, lumang style na yan. Pasensya ka na, pero wala kaming magagawa. Kailangan ka namin ikulong pansamantala. Saka, hindi mo ba alam ang panahon ngayon? Anong ibig sabihin niyo po? Siya nga pala, paring Desenderio. Pasensya ka na nga pala sa nangyari. Pero ako na munang bahala dito kay Nakaryo. Kami nang bahalang dumisiplina rito. Kahit na eh, hindi pwede yun. Kailangan maibalik yung mga ninakaw sa akin. Kaya nga paring Desenderio, kami na munang bahala rito kay Nakaryo. Sige, at babalik ako. pag-alis ng lalaking yun, kinausap si Lolo ng tumatayong pinuno sa kanilang barangay. Nakaryo, hindi ako naniniwala na ikaw ang nagnakaw sa tubo ni paring Desenderio. Kagaya ng sinabi ko sa iyo kanina, alam mo ba ang panahon ngayon? Yun nga po eh. Hindi ko ho maintindihan yung sinasabi nyo. Kagabi, Nakaryo, may pumunta rito ng mga kalalakihan, nagrireklamo sila at sinasabi nila na meron daw silang namataan na dalawang matanda sa gilid ng palayan. Matanda? Iniisip ni Lolo nung mga oras na ito, para bang may pumapasok kasi sa isip niya na yung dalawang matanda. Nakaryo, anong naaalala mo? Sa aming pagkakaalam, yung sinasabing dalawang matanda na ito, sila yung mga nang bibiktima ng mga pananim. Meron silang mga kakayahan, may ginagamit silang mga ritual. Matapos nun ay biglang sumingit sa usapan yung isang matanda. Nakaryo, nararamdaman ko yung sinasabi mong hindi mo alam kung ano ang nangyari. Sino ho kayo? Hindi na importante kung sino ako. Halika at aalamin natin kung ano ba ang totoo. Lumapit daw si Lolo sa matandang yun. Tinignan daw sa nito, mata sa mata at walang kurapan. Halos nasa 5 minuto daw yung pagtitinginan nila ng matandang yun. Matapos nun ay nagwika siya ng,
Pare, tama ako ng hinala. Itong si Nakaryo ay nagamitan ng matinding ritual ng mga magnanakaw na aswang. Pare, sigurado ka dyan, pare. Siguradong sigurado ako. Walang kaalam-alam si Nakaryo sa nangyari. Totoo yung sinabi niyang nakauwi siya nang hindi niya alam. Ito dapat ang sabihin natin kay paring Desenderio. Mamaya pag uwi niya at saka sabihin ko, Sige, saan ba gumawi yun? gumawi yata doon sa tubuhan, galit na galit yung tao Mas mainam siguro, puntahan na lang natin siya at ako na ang magpapaliwanag. Nakaryo, sumama ka sa amin. Sige po. Pagpunta nila ng tubuhan, kinausap ito ng tumatayong pinuno sa kanilang barangay. Parang Desenderio, pare. Oh, ano? Bakit? Bakit andito itong magnanakaw na ito, pare? Akala ko ikukulong ito. Sandali lang, pare. Pakinggan mo muna ang sasabihin ng kumpare ko. Ano yun? Paring Desenderio, sa akin ka lang maniniwala. Totoo na hindi nagnakaw itong si Nakaryo kagabi. Hindi siya magnanakaw at hindi niya alam kung paano siya nakauwi. Kagabi, merong dumaan dito na dalawang matanda. Ginamitan siya nito ng ritual upang hindi niya maalala yung mga nangyari. Sandali nga lang. Paano niyong nasabi yun? Hindi ba dapat naririto kayo? Kayo dapat ang saksi Paano mo nasabi yun? Pasensya ka na pala paring Desenderio dahil hindi ko nasabi sa iyo na ako ay merong kakayanan at nakita ko sa mata ni Nakaryo yung mga nangyari kagabi. Imposible naman yun. Nakaryo, yung totoo, saan mo idinala yung mga tubo? Magagalit yung may-ari nun. Bayad na yun Ibalik mo dito. Boss, hindi ko magagawa yung sinasabi nyo. Kahit sabihing mahirap lang kami, hindi ako magnanakaw. Totoo ang sinasabi niya, Desenderio. Maniwala ka. Ngayon kung gusto mong malaman kung saan nakatira yung mga magnanakaw, pwede ko ring sabihin sa'yo. Sige, sabihin mo sa akin at ako na ang lilipol sa mga yon. Paring Desenderio, kami ang kinauukulan dito. Huwag mong ilagay sa kamay mo ang batas. Kami nang bahala doon. Pero hindi Pare, kailangan kong puntahan at kailangan kong malaman kung sino ba yung mga yun. Hindi pwede yung ganyan. Ninanakawan na lang tayo tuwing gabi. Ganito, Desenderio. Antayin nating sumapit ang dilim at tuwing gabi lang naman sumasalakay ang mga magnanakaw. Siya nga pala, baka mabigla ka. Anong ibig mong sabihin? Yung magnanakaw na ito ay hindi basta-basta. Nakita ko sa mata ni Nakaryo na yung mga magnanakaw na ito ay kumakain ng tao. Sandali lang, pare. Baka hindi maniwala si paring Desenderio. Huwag kang mag-alala, pare, at ipinapaliwanag ko na sa kanya ang totoo. Ano ka mo? Magnanakaw? Kumakain ng tao? Meron bang ganun dito, pare? Pare, meron. Meron talaga. Yan ang hindi mo lang kayang paniwalaan. Pero maniniwala ka lang, paring Desenderio, kung sakaling ikaw na mismo ang makakakita. Mamayang gabi, simulan na natin. Magbantay tayo rito. At pag dumating yung mga magnanakaw na aswang, saka tayo gumawa ng hakbang. Sandali nga lang, sa totoo lang. Hindi ako makapaniwala, aswang na magnanakaw pa. Ang aswang kumakain ng tao. Paanong magnanakaw? Anong gagawin nila sa mga ninanakaw nila? Yan ang hindi natin alam. At yan ang aalamin natin. Ang nangyari, Commander JH, sila ay nagpulong-pulong kung paano ba nila sasawatain yung mga tinuturing nilang magnanakaw na aswang. Ang naging plano, si Lolo Nakaryo ang pupunta doon sa kagubatan
Hindi niya ito alam pero doon ito tinuturo ng isang matanda. Nakaryo, ganito. Mamayang gabi maglakad ka papunta doon sa gubat na ito at dalin mo yung gasera. Pag sa oras na kita mong naroroon sila, madali kang tumakbo rito. Mag-iingat ka. Sandali lang pare, paano kung makita si Nakaryo ng mga tao na yon? Kung baka kung anong gawin sa kanya, hindi siya makabalik, kainin pa siya. Hindi. Akong bahala. Ano, Nakaryo? Kaya mo ba? Kung kaya mo may ibibigay ako sa'yo. Ano po yun? Saka, ano hubang kakayanan ninyo? Pwede nyo hubang sabihin dito? Nakaryo, ako ay isa ng matagal na albularyo. Ako ay lumaki sa ganitong klase ng trabaho. Dito ako nabuhay at dito na rin ako mamamatay. Talaga po. Oo, Nakaryo, kilala nga kita Yung tatay mo, kilala ko. Dati ko siyang mag-aaral, kaya lang nung mag-asawa na siya, hindi niya na naituloy hanggang sa namatay na yung tatay mo. Ganito, meron akong ibibigay sa iyo, ilagay mo lang ito sa iyong dibdib ha. Isuot mo lang. Kailangan mo yan nang hindi ka maamoy at hindi mapansin ng mga taong yun na andoon ka na at pinagmamasdan mo kung ano ang ginagawa nila. Sige po. Yung matandang ito ay merong ibinigay kay Lolo Nakaryo. Nakabalot ito sa tela na itim. Tapos meron itong tali at isinuot ito ni Lolo Nakaryo sa kanyang dibdib. Ano ho ba ito? Para saan ito? Ganito, Nakaryo, ang gagawin mo dyan. Kung sakaling mapansin ka ng mga yun, dahil hindi ko rin pala masasabi na hindi kanila mapapansin, kung totoong sila ay mga aswang, malamang na yung isa doon ay merong kakayahan na makita, kahit sabihin pa na ikaw ay merong suot na ganyan. Ano ho ba ito? Palay lang yan, Nakaryo. Palay. Pero yung palay na yan ay punong-puno ng usal. Usal? Hindi ko ho kayo maintindihan. Ayaw nga pala, pasensya ka na, pero kailangan mong intindihin ang mga bagay na ito dahil yan lang ang makakapagturo ng katotohanan. Sige po. Nung sumapit na ang oras, pumunta na si Lolo doon sa gitna ng kagubatan. Nung malapit na si Lolo, kinakausap niya yung nakasabit sa kanya. Kung sino ka man, baka pwedeng protektahan mo ko. Huwag mong hayaan na makita ko ng mga yun. Pakiusap. Nung sabihin ito ni Lolo, ramdam niya na bigla itong uminit. Unti-unti nang nilapitan ni Lolo yung kubo. At kitang-kita ni Lolo na doon sa lamesa nila merong patay na tao. Tapos, yung nakahalerang 5 matanda doon. Sarap na sarap ang mga ito sa pagkain ng laman ng tao. Napakabaho daw nung oras na ito. Hindi makayanan ni Lolo kaya siya nasuka. Pagtingin ni Lolong muli sa kanila, napansin niya na nakatingin sa kanya ang mga ito. Pero nakatingin lang daw pero hindi naman daw siya pinupuntahan hanggang sa tuloy-tuloy lang sila sa pagkain. Ang wika pa ng isang matanda doon. Naalala ko yung bata kagabi. Hindi niya alam ang mga nangyari. Mabuti na lang talaga at malakas ang aking ritual pangtanggal ng memorya ng mga tao. Ang sabi daw nung isa pa, mabuti na lang. Kung hindi, sigurado, lagot tayo at susunugin nila itong bahay natin. Nung marinig ito ni Lolo, talagang alam niya na ito yung mga tao na humahabol sa kanya kagabi. Madaling nagtatakbo si Lolo papalabas ng kagubatan, pero ang kinagulat ni Lolo nung malapit na siyang makalabas sa gubat, merong humarang sa kanya na isang napakalaking aso. Yung aso na ito ay kulay itim
na kung susumahin ay kasing taas ito ng kalabaw. Gulat na gulat si Lolo at napahinto siya sa nakita niya. Sino ka? Ano ka? Aso ka ba? Bakit napakalaki mo? Wika dito ni Lolo. Hindi naman daw ito tumatahol. Bigla raw nitong sinugod si Lolo at nung dambahin siya nito ay biglang tumama si Lolo sa puno. Tapos nun, naramdaman na lang ni Lolo na yung bunganga ng malaking aso ay kinagat yung kanyang damit. Unti-unti siya nitong ipinasok sa kubo. Nung naroroon na siya sa kubo, narinig niyang nagsasalita yung isang matanda. Hindi ba ito yung taong tinanggalan ko ng memorya kagabi? Paano kang nakabalik dito, bata? Akala ko wala ka nang nalalaman sa nangyari kagabi. Paano? Sakit ng likod ko. Tinatanong kita, bata. Sumagot ka ng maayos. Hindi ko ho alam. Napadaan lang ho ako dito eh. Bakit ho ba? Aray! Pagtingin ni Lolo sa malaking aso, kitang-kita niya na unti-unti ito na nagbabagong anyo. Teka, hindi ba ikaw yung aso kanina? Ako nga. Ako yun. Ako lang naman ang may kakayanan dito na makakita ng isang tao na may suot ng mutya. Kung ganun, hindi pala nila ako napansin kanina. Oo, hindi talaga. Dahil meron kang suot na mutya. Saan yan nanggaling? Akin na yan, ibigay mo sa akin. Walang nagawa si Lolo nung tanggalin ng isa sa mga matanda yung suot niyang mutya. Ibinigay ito doon sa isang lalaking kumukuha ng mutya niya nung sabihin nito, Teka, kilala ko kung kanino ito galing. Hanggang dito ba naman ay sinusundan tayo ng albularyo na ito? Sino? Sinong albularyo yon? Marami na tayong nakalaban ng mga albularyo. Sino siya? Yung albularyo sa Sagay. Kanya ito. Siya ang nagmamay-ari ng mutya na ito. Nasaan ang albularyo? Nasaan? Hindi ko ho alam na albularyo ho pala'y may-ari niyan. Basta ho kasi nasa lubong ko lang siya sa daan eh. Ibinigay niya lang ho sa akin ito bilang proteksyon, sabi niya. Sinungaling. Sa lahat ng ayaw namin ay yung sinungaling. Kung ayaw mong magsalita ng maayos, sige. Tuluyan na naming tatanggalin ang memorya mo at uuwi ka sa inyo pagkatapos nito. Mamamatay ka na. Teka ho, sandali. Wag naman ho, wala naman ho akong alam eh. Anong wala kang alam? Imposible. Alam namin na sinabi mo doon. Na sinabi mong kami ang mga magnanakaw. Mabuti na lang at napansin kita habang papatakas ka na rito sa gubat. Mabuti na lang ay meron akong kakayahan na makakita ng mga taong may mutya sa katawan. Kaibigan, mga lolo, lola, patakasin niyo na ho ako. Wala ho akong alam dito. Napadaan lang ho ako eh. Pero bakit meron kang mutya? Nasaan ang albularyo na ito? Sino ho bang albularyo na yun? Hindi ko ho siya kilala. Sige, para magkaliwanagan tayo, bata. Kukwentuhin kita. Yung albularyo sa Sagay na si Permino ay matagal na kaming sinusundan. Kahit saan kami pumuntang lugar ay sinusundan kami ni Permino. Paano mo siya nakilala? Hindi ko nga ho siya kilala.
Basta ho nasa lubong ko lang siya sa daan at ibinigay niya ho sa akin yan, isinuot ko lang. Nung mga oras na ito, Commander, talagang pinagtatakpan ni Lolo Nacario ang totoo. Hindi niya sinasabi ang katotohanan na pakay sa kanila ng albularyo na ito. Hindi rin naman masabi ni Lolo Nacario na andyan lang yung mga kasama niya, pero mukhang nararamdaman nila na andyan lang sa paligid yung albularyo na si Permino. Base sa kwento ng isang matanda, ito raw si Permino ay talagang kaaway na nila noong araw pa. Dagdag pa sa kwento na si Permino raw ay nakapatay na ng maraming aswang sa Sagay. Meron daw silang mga kalahi doon na kinitilan ng buhay ni Permino nang dahil dito ay galit na galit yung mga aswang. Ang sabi pa nung isa habang sila ay nagkukwentuhan, Andyan na si Permino. Andyan na. Kailangan natin silang salubungin. Naaamoy ko siya. Hindi, wag. Wala tayong laban kay Permino. Umalis na muna tayo. Andyan na. Malapit na. Kung aalis tayo, paano to? "Huwag kayong mag-alala. Akong bahala sa bata na yan," wika ng isang matandang babae. Madali silang lumabas at tila ba sasalubungin nila yung puwersa ng manggagamot na si Permino at nila Desenderio. Andyan na. Umalis na tayo. Nung sabihin ito ng isa sa mga aswang, naramdaman na lang ni Lolo na merong humawak sa kanyang mga baraso tapos unti-unti siyang umaangat. Teka, bakit sinama niyo ako rito? Ibaba niyo ako. Wika ni Lolo habang takot na takot. Nung mga oras na ito ay mataas na ang kanilang lipad. Pinagmamasdan na rin ni Lolo Nacario yung itsura ng mga aswang na ito. Takot na takot si Lolo dahil nga napakataas ng lipad nila at lulang-lula si Lolo hanggang sa naramdaman na lang ni Lolo na medyo bumababa na sila. Pagbaba nila, hindi na alam ni Lolo kung saan na ba yung lugar nila. Sa kanilang binabaan, meron din isang kubo na butas at sa gilid nito merong isang napakalaking puno na animoy matagal na panahon nang nabubuhay. Ang sabi pa nung isa doon, Dito ka muna hanggat hindi kami tinitigilan ni Permino. Magiging bihag ka namin. Bahala siya kung kailan kanya gustong bawiin. May naaamoy ako. Ano yun? May pagkain. May dumarating na pagkain. Kung ganon, kunin mo na. Hulihin mo na sila. nung sabihin yun ng isa sa mga matanda, ito namang nakakaamoy, madali itong lumabas. Hindi nagtagal makalipas lang ang isang oras, bumalik na yung lalaking yun at may hatak-hatak na isang lalaking mataba, tapos may dala itong gasera. Anong gagawin nyo dyan? Kawawa naman yung tao. Huwag kang makialam. Pasalamat ka dahil ito ngayon ang kakainin namin at hindi ikaw. Nasuka si Lolo sa nakita niya dahil yung lalaking mataba na ito na nakatihaya habang nakalabas yung bituka at umaagos yung dugo nito. Ano? Nasusuka ka na ba? Ganyan ang gagawin namin sa iyo pag wala na kaming makain. Swerte ka, bata, dahil nakakita ako ng pagkain. Siya muna ang papalit sa iyo ngayon. Matapos noon ay kitang-kita ni Lolo
inilagay ito doon sa mahabang mesa. Tapos yung mga naghahabaan nilang mga kuko, ito ang ginagamit nila na panghiwa sa laman ng lalaking mataba. Duwal ng duwal si Lolo at hindi niya na makayanan yung ginagawa ng mga ito. Harap-harapan kasi na kinakain ng mga aswang yung lalaking mataba na patay. Pilit na pinapakain si Lolo ng mga ito pero ayaw niya hanggang sa ginawa ng isa sa mga aswang. Isinubo ng sapilitan kay Lolo yung isang pirasong laman na meron pang dugo-dugo. Lasap na lasap ni Lolo kung ano ba ang lasa nito. Agad itong ibinuga ni Lolo sabay, gumaganon si Lolo. Pilit niya itong dinudura hanggang sa hinawakan siya sa ulo at ipinasak sa kanyang kaloob-looban yung isang pirasong laman. Nung mapunta na ito sa loob ng tiyan ni Lolo, nakaramdam siya ng sakit ng tiyan. Naglalabas si Lolo ng hangin nung mga oras na ito sa kanyang puwet hanggang sa sinabi niya na pakawalan siya at kailangan niyang ilabas yung ipinakain sa kanya. Hindi siya pinakawalan hanggang sa tawa ng tawa itong mga aswang na ito. Hindi nagtagal ay nakatulog na si Lolo. Paggising niya ay umaga na. Dito niya nakita yung totoong itsura ng mga ito. Gulat na gulat si Lolo dahil ang mga ito pala ay yung dati na niyang nakikita na pumupunta sa kanilang baryo. Teka, ikaw yung madalas kong nakikita sa baryo ah. Ako nga, bakit? Hindi mo ba alam? Anong ginagawa mo sa baryo namin? Bakit parang... Ang ginagawa ko doon, naghahanap kami ng mga buntis na makakain. Swerte ka pa rin. Hindi ka pa namin kinakain pero bibigyan ka pa namin ng 1 linggo pag hindi dumating dito si Permino. Wala na bata. Patapusan mo na. Pakainin ka na namin habang ikaw ay humihinga. Kinagabihan, lumipat na naman sila ng ibang kubo at yung kubo na ito ay pagmamay-ari ng isa sa mga matanda. Base sa naririnig ni Lolo, yun palang mga kubo na pinupuntahan nila na tinitirhan ng kada isa sa kanila. Hindi pala alam ng kanilang mga kababaryo na sila ay mga aswang. Medyo tago kasi yung kubo na yon sa kagubatan kaya walang kaalam-alam yung mga tao doon. Dito muna tayo. Huwag muna tayong babalik sa baryo ng tao na ito. Masyado tayong mainit doon. Dito hindi tayo masusundan ni Permino. Mabuti naman. Hoy bata, sumama ka sa amin. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kalakas ang aming kapangyarihan. Isinama nga si Lolo ng mga ito habang nakatali ang kanyang mga kamay. Yung mga aswang na ito ay nakatambay sa ilalim ng puno at tila ba meron silang inaabangan. Hindi nagtagal, narinig ni Lolo na merong dumarating. Ito ay isang lalaki na nakasakay sa kalabaw. Nung matapat yung lalaking nakasakay sa kalabaw, bigla itong hinarang ng isa sa mga ito. Magandang gabi po. Saan po kayo pupunta? Baka naman ho pwedeng makaabala. Pagod na ho kasi kaming maglakad. Makikisakay ho sana kami sa inyong kareta. Wika ng isa sa mga aswang. Ang sagot naman ng lalaking nakasakay sa kalabaw. Sige ho, wala naman hong problema. Saan ho ba kayo uuwi? Diyan lang kami uuwi sa kabilang bayan, bata. Pwede ba kaming makisakay? Sa nga pala, may kasama kaming matanda hindi na kayang maglakad. Ang itinuturo na matanda, walang iba kung hindi si Lolo Nakaryo. Takang-taka si Lolo kung bakit sinasabi ng isa sa mga aswang
na siya ay matanda. Pinagmamasdan din ni Lolo yung lalaking nakasakay sa kalabaw. Tila ba hindi nito alam na si Lolo ay hindi matanda? Ang ibig sabihin nito, Commander, yung mata ng lalaking nakasakay sa kalabaw ay ginamitan nila ng ritual upang ang maging tingin nito kay Lolo ay isang matandang uugod-ugod na. Sige ho, isakay nyo na ho yung kasama po ninyo. Kawawa naman po. Sumakay nga sila sa kalabaw. Habang ito ay lumalakad, nakita ni Lolo yung isa sa mga aswang. Nagbago ito ng anyo. Tapos, meron itong hawak na matulis na isang bagay. Madali niyang sinaksak yung likod ng lalaki at nung bumagsak ito sa lupa, napahinto yung kalabaw sabay sa pagtakbo nito ng mabilis. Nang dahil sa bilis ng takbo ng kalabaw, bigla silang nahulog at galit na galit yung mga aswang. Kalabaw na ito. Sakit ng ulo ko. Si Lolo nung mga oras na ito ay natawa. Buti nga sa inyo. Anong buti nga sa inyo? Hindi ka ba nasaktan? Nasaktan din ako syempre, pero natatawa ako sa inyo. Inis na inis yung mga aswang pero nabaling ang kanilang intensyon nung puntahan na nila yung lalaking sinaksak nila. Ang wika pa ng isa rito. May pagkain na naman tayo. Ganyan kalakas ang aming kapangyarihan. Kayang-kaya namin na bulagin ang mata ng isang tao upang maging itsurang matanda ka sa paningin niya. Tapos nun, yung taong sinaksak nila ay madali nilang inilipad pabalik doon sa kanilang kubo. Kitang-kita na naman ni Lolo yung ginagawa nilang pagkain ng hilaw na laman. Sinusubukan na naman daw nito na pakainin si Lolo pero nung panahon na ito, galit na si Lolo at akmang lalaban na siya. Ang ginagawa pala nila, pag natira na lang yung buto ng taong kanilang kinakain, ibinabaon na lang nila ito sa likod ng bahay ng isa sa kanila. Inuutusan pa nga raw si Lolo ng mga ito na maghukay, pero pumapayag na lang si Lolo at kung sakaling makakuha siya ng pagkakataon, yung ginagamit niya pang hukay ay gagamitin niyang ipanglaban sa mga ito. Pero iba talaga ang kanilang kakayanan. Pag alam na ng mga ito yung tumatakbo sa isip ni Lolo, agad siyang tinatalian ng mga ito. Sa madaling sabi, Commander, ay bihag si Lolo ng mga aswang. Wala nang ibang naiisip si Lolo kung hindi tumawag sa itaas. Humihiling si Lolo na sana ay merong tao na magliligtas sa kanya dito sa mga aswang na ito. Halos gabi-gabi na lang daw ganun ang ginagawa nila. Isinasama nila si Lolo kapag sila ay nang bibiktima hanggang sa heto na, Commander. Isang gabi, nakarinig na naman sila ng taong naglalakad. Unti-unti itong lumalapit sa kanila at nung malapit na sa kanila ito biglang sumigaw yung isang matandang aswang. Termino! Nandito ka na sa wakas. Napakatagal mo. Ang dami na naming nakain na mga tao. Ngayon ka pa darating. Ang wika naman nitong si Permino. Pasensya na kayo kung matagal akong dumating. Anong magagawa ko kung saan-saan kayo pumupunta eh? Kung tumigil lang kayo sa isang lugar di sana matagal ko na kayong pinatay. Ang hirap naman kasi sa inyo. Kulang kayo sa kakayahan kaya wala kayong ginawa kung hindi magtago. Ano? Pagod na ako ng kahahanap sa inyo eh. Mabuti na lang at inabutan ko pang buhay itong si Nakaryo. Ayos ka lang ba dyan, Nakaryo? Salamat po, Manong Permino, at dumating ho kayo. Payat na ho ako.
Hindi ho ako makakain. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. Itong si Permino pala, meron pala itong kakayanan na kinatatakutan ng mga aswang. At ang suot pala nito, San Benito. Tapos meron itong hawak na latigo na ayon sa mga aswang na kapag ikaw ay tinamaan nito, siguradong yung lason ng latigo na ito ay mabilis na mapupunta sa kanilang katawan at sila ay babawian na ng buhay. Dagdag pa sa kwento, ito raw si Permino ay hindi lang aswang ang natatakot sa kanya, pati na din yung mga mangkukulam. Ang katunayan niyan, yung mga kaibigan nilang mangkukulam halos lahat daw yun, si Permino daw ang pumatay dito. Habang sila ay nag-uusap, ang ginawa ni Permino, yung suot niyang San Benito ay inilabas nito sa kanyang dibdib. Nung ilabas ito ni Permino, kitang-kita ni Lolo na itong mga aswang ay hindi ito makatingin ng diretsyo kay Permino. Animoy silaw na silaw ang mga ito, sabay sabi ni Permino ng, Alam nyo mga aswang, ipinag-utos sa akin ng ama na puntahan kayo at wakasan na ang inyong mga kasamaan. Sa totoo lang hindi naman ako nagsasawa sa paghabol sa inyo. Wala akong magagawa, ito ang trabaho ko Ginagawa ko ito ng walang bayad. Dito ako nabuhay at dito rin ako mamamatay. Ngayon hinahamon ko kayo. Kapag may napatay akong 3 sa inyo, inaanyayahan ko na yung 2 ay sumuko na at magbagong buhay. Pwede ba yun? Hindi, Permino, hindi. Lahat kami ay mapapatay mo bago mo makuha itong tao na ito. Kung ganon, Lucio, ikaw na ang mauna. galit na galit daw itong aswang na si Lucio hanggang sa nakita na lang ni Lolo na mabilis sumugod yung isa sa mga aswang. Pero habang pasugod ito, yung kanyang ulo ay nakayuko sa lupa. Hindi niya tinitignan ng diretsyo si Permino, basta sumugod ito habang nakalabas yung mahaba niyang kuko. Ang alam naman ni Lolo na si Permino ay hirap nang gumalaw dahil nga matanda na rin ito. Gulat na gulat si Lolo dahil napakabilis daw nitong naiiwasan yung pang-aatake ng mga aswang. Sige, sugurin nyo lang ako. Pag napagod na kayo, ako naman, wala kayong mga kwenta para sa akin. Ikaw, Lucio, ang gusto kong makalaban Dapat ikaw ang sumugod. Hop! Hop! Wala kang silbi. Sabay sipa doon sa isang aswang na sumusugod sa kanya. Nasubsob daw yung mukha nito sa lupa dahil nga hindi siya makatingin habang sinusugod si Permino. O ikaw, ano na? Sugod na rin. Ay, ang tagal Sumugod yung isa, ganun din. Nakayuko yung kanyang muka dahil nung mga oras na ito, yung suot na San Benito ni Permino ay hindi niya itinatago sa kanyang damit. Nung malapit na sa kanya yung sumusugod na aswang, hinawakan ni Permino yung kanyang suot na San Benito. Biglang natigil yung aswang na sumusugod sa kanya, sabay sabing, Bumagsak daw yung aswang na ito at nagkikikisay sa lupa. Kita mo, hindi ka pa nakakalapit yan ha? Ikaw, Lucio, ikaw ang gusto kong makalaban dito. Halika na, matagal na kitang hinahabol Medyo nagsasawa na rin ako. Halika na, Lucio, ang tagal mo. Kung sakaling matatapos mo ang aking mga kasama, Permino, dito pa lang ako gagalaw at ipakikita ko sa iyo kung sino ba si Lucio. Ganun ba? Sige, o kayo dyan. Sige na, nang matapos na ito at inaantay na kayo ng walang kwenta ninyong Panginoon. Galit na galit yung mga aswang
Pinagtulong-tulungan nila itong si Permino pero yung kanyang hawak na latigo ay hindi pa nito ginagamit. Nung sugurin siya ng mga ito, tanging yung San Benito lang niya ang kanyang hawak at pag itatapat niya ito sa mga sumusugod sa kanya, napapahinto ito at yung medyo malapit sa kanya, bigla itong sumisigaw ng malakas sabay bumabagsak ito sa lupa at nangingisay. Ay nako, walang silbi, mahina. Lucio, ilabas mo na ang galing mo, ikaw ang gusto ko eh. Hayaan mo nang mabuhay itong mga ito ay kawawa naman. Sige lang, Permino, sige lang. Gusto kong makita kung ano ang lakas mo. Ikaw, ano, titingin ka na lang ba? Sumugod ka na rin, matandang aswang na babae. Kahit sabihing babae ka, hindi ako maaawa sa'yo. Marami ka ng pinatay na tao. Permino, talagang hindi mo kami tinitigilan, Permino. Talagang hindi. Hanggat kayo ay nabubuhay, ako ay mananatiling buhay at hahantingin ko kayo kahit saan kayo pumunta. Matapos noon yung matandang babaeng aswang, sinugod nito si Permino pero yung kanyang muka ay nakatingin dito kay Permino. Animoy hindi siya nasisilaw pero nung malapit na ito, mabilis na hinampas sa kanya ni Permino yung hawak niya na latigo. Nung tinamaan yung babaeng aswang, kitang-kita ng aking lolo na biglang umusok yung katawan nito sabay sa paglalabas ng kulay itim nito na likido. Sakit! Permino, patawarin mo na ako, Permino! Akalain mo, iyakin ka pala. Ikaw na, Lucio. Ikaw na ang inaantay ko. Siguro ikaw ay mabubuhay ka pa, matandang babaeng aswang. Naaawa nga ako sa iyo eh, pero bakit ba kasi pinili mo maging ganyan? Hanggang iyak na lang daw yung babaeng aswang dahil talagang dinadamdam nito yung sakit ng tama ng latigo dahil meron itong lason. Hindi nagtagal ay bumagsak na rin yung babaeng aswang hanggang sa nagkikisay ito sa lupa. Lucio, ikaw na ang pinakahuli. Inaantay ko, Lucio, ang pagbabagong itsura mo. Alam ko naman, Lucio, na hindi pa sagad yan. Meron pa, hindi ba? Sa inyong lahat, ikaw ang naiiba. Dahil ikaw ay isang gabunan. Sumagot dito si Lolo Nacario. Ang sabi niya, Ano po yung gabunan? May mga iba't ibang klase rin ho ba ng mga aswang? Meron, Nacario, meron. Yung mga namatay kanina ay hindi gabunan. Bukod tangi lang itong si Lucio ang gabunan sa kanila. Lucio, hindi ka ba hinahanap ng inyong pinuno? Kung ako sa iyo, Lucio, bumalik ka na kung saan ka man nang galing hanggat binibigyan pa kita ng pagkakataon. Siguradong hinahanap ka na ng pinuno nyo. Ngayon, kung hindi ka pa aalis dito, hindi ka na makakabalik doon at sisiguraduhin ko sa iyo na papakinabangan ka na ng iyong Panginoon sa ilalim ng lupa. Huwag kang masyadong matapang, Permino. Hindi pa ako nagbabagong anyo. Hindi mo pa nakikita ang totoong ako. Kaya hindi ako makaalis-alis sa lugar na ito. Dahil sa'yo. Paanong dahil sa akin? Anong problema mo? Baka nakakalimutan mo, Permino. Ikaw ang pumatay sa kaisa-isahang anak ko. Anong ibig mong sabihin? Sa dami kong pinatay na aswang, hindi ko maalala kung sino sa kanila yung anak mo. Sige, Permino, ipapaalala ko sa iyo kung sino yung anak kong pinatay mo. Hindi ba? Matagal na panahon na ang lumipas, 10 taon na. Ikaw ay naroroon sa kasalan. Nung gabing yon, Permino, andoon ang aking anak. Yung pinatay mo doon, anak ko yon. Anak mo pala yon.
Tama lang na patayin ko siya. Alam mo ba kung bakit, Lucio? Bakit? Anong dahilan mo, Permino, para gawin ito sa aking anak? Yung anak mo na nandoon sa kasalan, pinupuntirya niya yung buntis. Kahit na, Permino, wala kang karapatan na patayin ang anak ko. Paanong walang karapatan? Nagpapatawa ka yata, Lucio. Lahat ng mga aswang na gustong pumatay ng mga taong walang kaalam-alam ay dapat ding pinapatay. Kung yan lang naman ang kinasasama ng loob mo, Lucio. Wala namang problema eh di isusunod na rin kita sa anak mo. Kung ganon, Permino, tama na ang usapan na ito. Tapusin na ito. Matapos nun, kitang-kita ni Lolo Nacario na itong aswang na si Lucio ay nagbago ng anyo. Iba na rin ang kaanyuan niya nung mga oras na ito pero meron pa palang ipagbabago ng anyo. Yung mukha nito ay naging mukha ng isang bayawak. Naglalabas daw ito ng naghahabaan na dila tapos sa dulo nun ay nakapasa nga ito. Yung kanyang likod ay tinubuan ng mahabang pakpak na kulay itim, habang yung mga baraso nito naging kulubot tapos tinubuan ng napakakapal na buhok. Sobrang tutulis ng mga kuko niya. At nung matapos na ang ikalawang pagbabago niya ng anyo, dito napagtanto ni Lolo Nacario na yung tinatawag na mga aswang na gabunan ay talaga palang nakakatakot kumpara sa ibang mga aswang. Permino! Permino! Ganun na raw ang naging boses niya habang naglalabas ito ng dila. Ito namang si Permino ang ginawa nito. Unti-unti siyang humahakbang papalapit dito kay Lucio. Lucio, binabalaan kita. Sinabi ko sa iyo na bumalik ka na kung saan ka man nanggaling pero hindi ka nakinig. Ito ang tandaan mo. Ito na ang kahuli-hulihan na buhay mo sa mundo. Yan ang gusto ko Yung makakapatay ako ng isang mataas na uri ng gabunan. Ayos yan. Madadagdagan na naman ang aking kaalaman at maipapasa ko ito sa aking kaapu-apuhan. Nacario, panoorin mo lang kung paano ko kikitilan ng buhay itong walang kwentang gabunan na ito. Hoy Lucio, hindi ako nasisindak sa pangit mo mukha. Permino, lumaban ka ng patas. Tanggalin mo ang San Benito. Ayun ba? Walang problema. Tatanggalin ko ang San Benito ko. Nacario, hawakan mo ang aking San Benito. Kinuha daw ni Lolo Nacario yung inaabot niyang San Benito. Nung mahawakan ito ni Lolo Nacario, nagtataka siya sa kanyang sarili. Kung bakit ba tila merong bumubulong sa kanya at sinasabihan siya na itong San Benito na ito ay mabilis niyang isuot doon sa aswang na ito para malusaw. Nakakaramdam ng takot noon si Lolo Nacario. Siyempre, paano niya isusuot yung San Benito na ito doon sa gabunan? Una sa lahat ay malaki ang ulo nito. Naisip na lang ni Lolo Nacario na baka pwede niyang putulin yung tali nito tapos mabilis niyang itatali sa liig ng gabunan. Pero ganun pa man, hindi ito ginawa ni Lolo dahil siyempre natatakot din siya. Pinanunood na lang ni Lolo ang paglalaban ni Permino at saka ng gabunan na si Lucio. Kitang-kita niya, napapailalim yung gabunan. Animoy napakalakas ni Permino at nung napailalim na yung gabunan, sinakal niya ito sabay pinagbibira ito sa muka. Ano Lucio? Ano? Wala ka palang silbi Inakala ni Lolo na matatalo na ni Permino si Lucio.
pero magulang pala yung mga gabunan. Habang ito ay napapailalim at dinadagukan ni Permino, ang ginawa niya sa kanyang hita ay merong lumabas dito na parang isang ahas na kasing taba ng baraso ng tao. Sabay tinuklaw sa likod itong si Permino. Ano yan? Gumaganon si Permino at nung mahawakan niya yung tumuklaw sa likuran niya, bigla siyang umalis sa ibabaw ni Lucio. Dito nakita ng aking lolo na totoong ahas pala yung lumabas mula sa hita ni Lucio. Permino, sabi ko sa'yo, di ba? Hindi ganun kadali na talunin ako. Ngayon, lasapin mo ang kamandag ng ahas ng aswang. Akala mo ba maaapektuhan ako niyan? Oo, at tumalab yung walang kwentang ipin niya. Tignan mo! Pagtingin ni Lucio sa alaga niyang ahas, wala na yung ipin nito. Pero imbis na mag-alala ay natawa pa ito. Sinabi niya na yung ipin daw ng ahas ay naiwan sa likod nitong si Permino. Andyan sa likod mo yung ipin ng alaga ko. Lasapin mo ang lason. Kagaya ng sinabi ko kanina, Lucio, hindi yan tatalab sa akin. Anong lason? Ang aking katawan ay balot ng mga dasal. Hindi yan tatalab, tamang yung ipin niya ay tumalab, pero yung lason, wala itong silbi dahil ang aking katawan ay hindi basta-basta. Balot ito ng dasal na nagmumula sa Panginoon. Nung sabihin ito ni Permino ay nagulat dito si Lucio dahil base kay Lucio, lahat daw ng tao na nakakagat nito ay madaling namamatay sa pagitan lang ng 5 minuto. Ano na? Yan lang ba? Nakakatawa. Sumugod ka na, Lucio. Tapusin na natin ito. Muling sumugod si Lucio, pero sa oras na ito, hindi lang isang ahas yung kasama niyang nakakabit sa kanyang katawan dahil nadagdagan pa ito ng 3. Madaling sinugod ni Lucio itong si Permino hanggang sa ginamitan na siya ng latigo ni Permino. Yung ahas na tinatamaan nito ay madaling bumabagsak sa lupa at napuputol yung ulo. Ano? Wala naman na pala eh. Maglabas ka pa ng anumang demonyo. Lalabanan kita, Lucio. Okay nga eh. Gusto kong makapatay ng isang mataas na uri ng gabunan, pero sa nakikita ko sa'yo, hindi ka mataas. Isa ka lang ding sapukin na gabunan sa inyong lahi, hindi ba? Sumugod muli si Lucio, pero iba na ang ginawa nito. Lumipad ito sa ere, tapos nun mabilis siyang bumaba papunta sa pwesto ni Permino. Nung malapit na siya kay Permino, madali siyang hinampas nito ng hawak niya na latigo. Tinamaan naman si Lucio at nang tamaan yung pakpak niya, naputol ito hanggang sa bumagsak si Lucio, sabay sabi ni Permino, Katapusan mo na, Lucio. Ito na ang huling araw mo sa mundo. Permino, patawarin mo ako, Permino. Kunin mo na yung bata. Alis na ako, Permino. Wala na. Huli ka na, Lucio. Binibigyan kita ng pagkakataon nung kumpleto pa yung pakpak mo. Ngayon ka pa ba magmamakaawa? Nakaryo, ikaw na ang tumapos sa buhay nito. Sige na, nang kahit paano, makapaghiganti ka man lang. Ilang araw ka nang binibihag ng mga ito. Wag na ho. Kayo na hong bahala dyan. Natatakot ho ako. Sige, ganito na lang pala, Lucio, para mas mapadali ang iyong kamatayan. At nang sa ganon hindi mo maramdaman ng sakit, ganito na lang. Nakaryo, akin na yung San Benito. Eto po. Ano pong gagawin po niyo dyan? Panoorin mo na lang, Nakaryo. ang ginawa raw nitong matandang si Permino
Yung hawak niyang San Benito ay mabilis niyang pinutol yung tali. Tapos nito, inilagay niya doon sa dibdib nitong si Lucio. Rinig na rinig ni Lolo Nacario yung lakas ng pagsigaw nitong si Lucio. Animoy init na init ito sa isinuot sa kanya ni Permino. Yun yung narinig ni Lolo Nacario na huling sigaw ni Lucio hanggang sa sinabi na nitong si Permino. Nacario, halika na. Umuwi na tayo. Maitanong ko lang po, paano ho itong mga bangkay nila? Hayaan mo na sila dyan na mabulok. Tara na. Sige po. Habang sila ay naglalakad, kinakausap ni Lolo Nacario itong si Permino. Tinatanong niya kung nasa ang lugar na ba sila. Nasaan na ho ba tayo? Hindi ko ho alam ang lugar na ito. Ang lugar na ito ay medyo may kalayuan sa inyong baryo. Gusto mo bang makakita ng himala? Gusto mo ba na makarating tayo ng maaga doon? Paano po? Halika't humawak ka lang sa akin, Nacario. Abutin mo ang aking kaliwang kamay. Nagtataka man si Lolo Nacario pero ginawa niya ito nung hawakan niya yung palad nitong si Permino. Sabay sabi nitong si Permino na, Pumikit ka. Pikit na, Nacario. pumikit nga itong si Lolo Nacario makalipas lang ang ilang minuto. Maniwala ka o hindi, Commander, pagdilat ni Lolo Nacario ay naroroon na sila sa harap ng bahay nila. Totoo ho ba to? Totoo ho ba to? Andito na tayo sa bahay namin. Yan ang himala. Ganyan ako kalakas sa ama, Nacario. Ano, gusto mo bang pasahan kita ng kakayanan ko? Pero dapat ang iyong pagkatao ay malinis. Ang iyong hangarin sa mundo ay malinis. Naiintindihan mo ba ako? Sa totoo lang po, nahihiwagaan ako sa pagkatao nyo pero hindi ko ho siguro kayang gawin yung ganyan. Sapat na po ako sa ganitong klase ng buhay. Binibiro lang naman kita. At kung sakali mang gustuhin mo, hindi ganun kadali na maging isang albularyo, Nacario. O siya, halika doon at pupunta tayo sa barangay. Pagpunta nila sa barangay, gulat na gulat yung nanay ni Lolo Nacario. Anak? Ikaw ba yan, anak? Oo, Nay. Ako ho ito, Nay. Mabilis na inakap ng nanay niya si Lolo Nacario hanggang sa sinabi ng amo niya na si Disenderio. Nacario, pasensya ka na sa mga nasabi ko. Hindi ko kasi lubos akalain na yung mga pananim ko mawawala ng ganun-ganun lang. Ang laki na nang naubos ko dun sa abono Kaya medyo sumama lang yung loob ko. Patawarin mo ako, Nacario. Ayos lang ho yun, boss. Wag ho kayong mag-alala. Alam ko naman ho kasi na wala akong kasalanan. Kaya pinipilit ko ho yung sarili ko na hindi ho ako nagnakaw. Yun nga pero humihingi ako ng kapatawaran sa iyo, Nacario. Pasensya ka na talaga. Ayamat kahit wala nang natira, suswelduhan pa rin kita. Talaga po. Habang silang mag-amo ay nag-uusap, sumingit dito yung namumuno sa barangay. Kamusta ka? Anong nangyari sa'yo, Nacario? Ang tagal mong nawala. Akala namin kinain ka na ng mga aswang. Hindi, biro lang. Anong nangyari? Ayun po. Sa tagal ng araw na binihag nila kami. Anong kami? Anong ibig mong sabihin? Meron pa kayong ibang kasama doon? Kasi gabi-gabi na lang meron silang kinukuha na tao. Kinakain nila ito sa harapan ko. Diring-diring nga po ako Tsaka naduduwal ako. Napilit pa nila akong pakainin ng isang laman. Paano kang nabuhay? Anong kinakain mo? Tubig lang po.
Maswerte ka at hindi ka kinain ng mga yun. Siya nga pala, pare, asan si pareng Permino? Andito ako pare. Ano yun? Pare, saan mo nakita itong si Nacario? Doon sa kabilang bayan. Alam mo mabuti na nga't inabutan ko pa dahil nung gabing ito. Aba, siya na pala ang kakainin ng mga aswang na yun. Sa wakas at natapos ko na rin si Lucio. Matagal na siyang sakit ng ulo ko Doon pa lang sa Sagay, talagang nanggugulo doon yan ng palihim. Akala tuloy ng mga tao doon na yung pumapatay ng ibang mga hayop na alaga nila ay mga mababangis na hayop din ang hindi nila alam. Si Lucio ang nanggugulo doon. Sino si Lucio, pare? Si Lucio ay isang gabunan. Ano yung gabunan? Pare, pasensya ka na. Hindi ko na siguro maaaring ipaliwanag sa iyo lahat dahil hindi mo naman ito naiintindihan. Oo nga. Okay, ang komento ko po rito, malamang po na yung ninanakaw nila, ginagawa lang nila itong pain para yung may-ari nun hahanapin yung ninakaw at kung sakaling makapunta ron sa kanilang kubo, sa kanila kukuhanin yung yung may-ari tapos kakainin, parang ganun di ba? Ang lupit ng kwento na ito, ang haba, tsaka hirap po akong mag-narrate dahil ang dami-daming boses na ginamit ko rito. Isipin nyo ilang aswang yun, tapos si Lolo Nacario pa, tapos yung amo niyang si Desenderio, yung nanay ni Nacario, tapos yung kapitan yata yun, tapos ito pang si Permino, napakalakas pala nun. Sa mga taga-Sagay, san ba yung Sagay? Negros ba yun? Okay, sa mga taga-Sagay sa panahon pa ng 1960, sino pong nakakakilala dito kay Lolo Permino? Ang lakas po niya, grabe, hanga ako. Okay po, babatiin ko na po kayong lahat, ha? Meron po kasi akong nakitang comment, ang sabi, papuso-puso ko pa ka dun sa comment ko, hindi mo naman ako binabate. Wala namang samaan ng loob. Siyempre, kagaya ng sinasabi ko po, hindi ko po lahat nakikita yung comment, lalo na pagka nag-check ako uli bago ko tapusin yung kwento, hindi ko na po makita yung ibang comment. Pero, ang babatiin ko po yung mga nag-reply po doon sa pin comment ko. Okay? Binabati ko po si Pedro Tampos, Marjorie Kabakugan, Danica, Jerry Dichon Channel, Scotty Tabasan, Masyusya Ana, Peli Kibalo, Pilipina Palsorio, Arnold Aklan, Carl de la Cruz, Sandra Herrera, Marites Gibara, Analisa Kawakami, Herly Bonto, Rolando Gutierrez, Relimix Stories, Josephine Barrientos, Tolits Aseyoche, Ana Punaki, Nonoy Ribada, Teresa Ril, Marites Suaga, Norlin Picache, Laba de Vlogs at kay Mark Lace. Binabati ko po si Arnel Santos, Teresita Cerone, Aida Aplacador, Julius Tade, Seni Gonzales, Mark Roy Relañez, Mabalot and Dictado Family from Los Baños, Laguna. Binabati ko po kayo dyan. Maraming salamat po sa pakikinig po ninyo. Binabati ko si Alfredo Erinco, Robelin Durian, Marian Ide, Maya Lori, Ray Di Guzman, Fernando Taong, Edmar Wigan at kay Bro Jeffrey Bersabal. Binabati ko po si Jenny Nicor, Catherine Tamula, David Diaz Jr., Roger Wise, Lourdes de Jesus, Christian Arapok, Sophia Amor, Chan TV, Romil Alino from Davao City, Tony Ditanyo, Wilson Elupre, Carlo Dolante, Jay Palo, Bless Nabaha, Love and Sadness, Milagrosa Luke, Rain Carl Ril, Rowena Ancheta, Joanna Labay, Mike Labay, Lawrence Barosa, Leo Urbano Esnardo Talon, Lisel Ancheta Trinidad, Risa Blair, MPJ TV, Katkat Relucio, Yoxkid Bess, Joe Marge Jones. Ano ba yun? Sorry po
Jomards Jones at kay JRP Thailand. Ayan. Tapos na po ang pagbate. Pasensya na po kayo kung meron pong hindi naabot sa pagbate. Pero sabi ko po sa inyo, mag-reply po kayo sa pin comment ko at lahat po doon babatiin ko dahil doon po nakikita ko yung mga nagpapa-shoutout. Okay po. Abangan po natin yung susunod na kwento sa kabanata ni Lolo Embong at ni Taray. Dugtong na po itong kwento na ito. Uulitin ko po sa inyo na sa susunod na kwento ay meron pong mababanggit na pangalan na naririnig nyo na po sa ibang channel. Ito po ay mga true story na nagkasapin-sapin na po, kaya po mababanggit po yung pangalan po ng ibang tao na napapakinggan nyo na sa ibang channel. Ayan. Ganyan po kahirap mag-narrate. Pag nagkamali ka, nautal ka, kailangan mo yun ikat, tapos babaguhin mo uli. Kailangan tama yung tempo ng pagkakat para po hindi pangit yung kalalabasan. Okay? Yun lang po at maraming salamat po sa sumusuporta sa aking channel. At hindi ko po nakakalimutan yung pangako ko sa inyo na mamimigay ako ng San Benito, ng Gumamela Celis at saka po ng Halamang Javier. Kaya lang po, hanggang sa ngayon ay hindi pa po tayo pinapalad dahil napakahirap pong kunin po nito. Nakukuha lang po yun sa isang lugar na madalang mapuntahan ng kung sino. Ngayon po, kung gusto ninyo, request po kayo. Gagawin na lang po nating Santo Niño o Santo Niño yung kapalit ng Halamang Javier. Yun na lang po. Magla-live po ako pagka po merong gusto, tas may pahuhulaan ako sa inyo na kung ikaw ay matagal nang nakikinig sa akin, malamang na alam mo yung isasagot sa tanong ko sa live. Okay, yun lang po at maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Mapagpalang araw po